Ikot, dalawang ikot, ganyan mga kasari ang paggawa ko ng yelo. Ayan. After na dalawang ikot, ibuhog muna. Piso. Ang gawa ng yelo mga kasari ang aking pinagkakaabalahan araw-araw. Everyday, gumagawa ako ng 100 peraso ng yelo. Dahil sa walang deliver ng tube ice, kinakapos na raw ng supply. Ang planta ng mga tube ice, ito, everyday ako gumagawa ng yelo na 100 peraso. Diba? Yelo ang sagot sa tag-init. Talagang ito ang pinaka mabenta ngayong super init sa atin. Lahat ng suki ko, yelo ang hinahanap. Kaya para kumita at para hindi ma-disappoint si suki, kailangan madami tayong nakaprepare na gawang yelo. Yan ang mga kasali. Dalawang ikot lang, tapos tali. Yan mga kasari, ito ang aking, dati pinaglalagyan ko ito ng tube ice, puno ito ng tube ice. Pero dahil sa walang delivery nga ng tube ice, ang ginagawa ko ay yan. Pinuno ko ang aking freezer ng yelo, pero hindi pa rin siya puno sa ngayon. Yan o, itong layer na ito 25 peraso. Tapos dito sa babang ito, gagawan ko rin siya ng 25 peraso. Bali, ang laman yan is 50 pieces na peraso. Yan. Direct ko mga kasari. Yan o. Bali, 20 peraso. Bali, meron akong nakaprepare na 70 pieces. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo. Eto, kulang pa yung dito. Kailangan ko pang gumawa pa para dito sa baba. Siguro mga 30 peraso pang kailangan ko gawin. Napakita ko rin sa inyo ang yelo pa rin. Ayan o. Sa katabi ng stock ko ng ice cream, naglagay rin ako dito para hindi lang ice cream ang nandito. Mas mabilis tumigas pag nandito sa freezer ng ice cream. Ayan. Ang laman nito ay 30 pieces. Bukas, sobrang matigas na yan. Yan lang po mga kasari ang isa din sa sikreto para hindi ka maubusan ng panindang yelo everyday. Para laging merong matigas na yelo. Dahil sa wala tayong tube ice, yelo muna. Pangmalakasan natin yan ngayon. Ito pala mga kasari ang brand na ginagamit ko para sa paggawa ng yelo. Sa mga naghahanap dyan, ano nga ba ang quality na ice bag? Sure po ang 100%. Sure, as in sure na sure. 100% po talaga siyang quality mga kasari. Hindi siya kaagad nabubutas kahit mainit-init pa yung tubig niyong gagamitin tulad ngayon na super tag-init tayo, ilagay mo ito sa ref, hindi talaga siya puputok or hindi siya basta matutusok.
Kaya 100% na loyal ako sa brand na ito. Yan, sa mga katulad kong may sari-sari store na nagtatanong or inaalam, ano nga ba ang magandang plastic na gagawin kapag gumagawa ka ng yelo? Ano nga ba ang matibay na brand? Ito po ang pinaka super elastic. Ayan o. Ayan lang pang diskarte ko dyan. Isang ikot, dalawang ikot, tapos bukol na. Ayan, pang 5 pesos ko na po ito. Mataba na siya. Kasi ang mahal ng kuryente ngayon. Kaya, ang bentahan talaga ng yelo ngayon is 5 piso na. Okay, mga kasari. Hanggang dito na lang ang aking munting sharing ng aking dagdag kita nitong ngayong tag-init. Sipagan natin ang gumawa ng yelo. Isama natin ito sa oras natin kasi sayang ang kita. Imagine nyo po kung makabenta ka ng 50 peraso sa isang araw. Magkano nga ba yun pag 50 peraso? Di po ba malaking tulong na sa pambayad natin sa kuryente? Kaya isa sa sikreto, sipag at tiyaga. Hanggang dito na lang mga kamanay ang aking vlog. Thank you sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga videos. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan, click nyo lang po ang subscribe. And hit nyo na rin po mga kasari ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Thank you po. God bless to all.